Oo. Ma taga-Kalintaan taga ako pero hindi ako dito tumagal. Saan po? Yang Sablayan ng 6 na taon, Lilubang ng 4 na taon. Usually sa Jose ako lagi. Hindi naman ako nito lang nung nagtuturo na ako dito sa Kalintaan National High School, saka lang ako dito nagstay. Pero ano po apelyido niyo? Dantayana. Dantayana. From kabilang ilog ng Sitio Kinarasyawan, Malpalon. Ay, ano po Malpalon? Wala taga Siro? Pasabog na ito. Ay bakit? Anong nangyari? Bakit namanas ka? Ano, diabetic ka na yan? Diabetic. Ay kung diabetic, huwag kang magkape ng magkape. Hindi ako kakape na. Aroy. Abuloy mo na lang katakunti. Bakit ganyan? Ang diabetic din, kahit diabetic ka, bawal din, wag din masobrang madami ang kanin. Yung Ay marami kang kanin. Gagajita lang ako. Yun, kahit hindi pag sinabing diabetic, hindi literal na matamis lang, kundi kanin din, wag ka ng maraming kanin. Aroy. Gusto pa putol. Puputulin? Ayoko. Ayun based on the recommendation ng doktor, findings, puputulin na? Wala nang ibang solusyon? Hindi na madadaan sa gamot? Sabi daw, puputulin talaga. Aroy. Ayoko rin maputol, di lalo na lang kaya sugat. Oh. Kasi pag may ganyan, pag puputulin yan, may maintenance yan. Oo. Mayroon kang gamot na iinumin. Aroy. Okay, yan po, shout out po sa mga nanonood. Kung nais nyo pong tumulong, yan po, pwede po kayong magpaabot ng tulong. Ano pong pangalan? Edsel. Gleto. Tubong taga Kalintaan talaga. Ano pong yung barangay dito sa Kalintaan? Dito poblasyon? Poblasyon Calendar Occidental Mindoro. Sa cemetery po ako nakatira. Aroy, wala kang pamilya? May pamilya po, tinakwil po ako. Bakit? Dahil sa sakit po, nakakahawa daw. Bakit ganon? Kahit pamilya mo sa side ng iyong tatay, sa side ng iyong nanay. Malayo na po sila lahat. Aroy. Mag-iisa lang ako nga rito. Paano ka nabubuhay? Saan ka kumukuha ng pagkain? Pag may dadala po sa sementeryo. Ay ngayon katulad niya, nandito ka pa. Magpapahatid ka doon, dadaling ka sa sementeryo? Hindi, dito muna po ako sa may dyan ay. May bubong-bubong to muna po. Diyan ka tutuloy. Opo. Aroy. Wala naman. Kaysa naman po magnakaw. Ay masama 'yon. Yun po ang dapat wag gawin. Ano man ang ating nararamdaman, ano man ang ating problema sa buhay, wag kang magnanakaw kasi unang-una 'yon ay kasalanan 'yon, no? Ayaw ko po. Ay dapat lang kasi kasalanan 'yon eh. Ayaw ko rin mang-hold daw. Ay hindi pwede, bawal na bawal 'yon. Hey bro. Kaya ko tituro na. Nakakaawa naman. Bakit ang atin ay Ano ba ang relihiyon mo? Ako po. Oo. Dati pa akong born again. Oh, born again. Oh, wala naman na, tinatanong ko lang kasi gusto kong alamin. Ano man ang ating relihiyon, ang ating laging isa-isip ay tumawag lagi tayo sa Panginoon, no? Ano man ang relihiyon, walang yan eh. Ang ating sandigan ay ang Panginoon pa rin, Panginoong Jesus. Humiling tayo sa Kanya, gabayan niya tayo at upang ang lahat ng ating kahilingan ay maibigay niya. Unang-una, ibibigay niya sa tamang panahon. Ano man ang ating nararanasan ay pagsubok lamang 'yon, no? Sana ay manatiling malakas at matatag. Bagamat ganyan yung iyong karamdaman, ang iyong sitwasyon, ay huwag pa rin makalimot sa Panginoon na magpasalamat dahil patuloy ka pa rin binibigyan ng buhay, no? Nakakagising ka pa rin sa umaga, okay, nakakatulog ka pa rin ng maayos kahit na may nararamdaman, kumikirot, alam ko kumikirot 'yan, 'di ba? Masakit? Oo, masakit pag kumikirot. Aroy. Alas di ako makatulog. Oo, talaga. Hindi ka papatulogin ng sakit, ng kirot. Tapos ang kirot ng puso. Ha? Ang kirot ng puso. Inano ko, inihinga.
Oh. komplikasyon. Oh, yun na nga. Ngayon, kung ganyan ang sitwasyon mo, yung mga bawal, wag mo nang kainin. Baka bawal ka, diabetic lang, mahilig ka pa rin sa matamis. O, ganun dapat ka. Sana, Hindi na nga ako nag-aasin at sana nagabitsin. wag na. Para, kung kasakaling ganun, kahit konti lang, wag naman yung lalo pang ano sa iyong, sa iyong nararamdaman. Diba? Ay, lagi lang tayong, wag ka makalimot magdasal, humingi ng gabay sa Panginoon upang tayo patuloy na bigyan ng kalakasan, no? Ano man ang problema, dapat ay wag tayong makalimot magdasal. Ha? Bagamat ganyan ang nararamdaman, manalangin pa rin, ha? Patuloy pa ring manalangin at humingi ng patawad. Kasi sa tingin mo, may kasalanan ka ba? Mayroon. Oh, yan. So pagsisihan ng ang ating nagawang kasalanan. Kapag nagsisi tayo, wag na nating gawin yung kasalanan ginawa. O yun, maghingi ng tawad. At alam ko namang papatawarin tayo anuman ang ating kasalanan. Oh, ito ay lang, ha. Oh, yan. Anuhin mo, yang nawa ay makatulong para sa iyong pagkain, kung ano man pwede mong kainin, ha. So yung bawal, wag mo nang kainin. Ha? Panginoon, salamat po sa pagpapala ng isang tao na ibinigay niyo sa akin ngayon. Oh, yan. Dahil ako ang binigyan, siya mismo ang tatanggap ng siksik at liglig na pagpapala. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat. Okay, amen. Ganun lang. Ano man ang tulong pwedeng ibigay sa iyo, no? Ang atin lang, yung kalooban natin laging turuan natin na tayo ay unang-una, gumawa ng mabuti, gumawa ng tama para tayo patuloy na pagkalooban ng Panginoon ng biyaya. Naniniwala ka doon? Yan. Kapag magandang ating ginagawa sa ating kapwa, patuloy yung biyaya, yung blessing na ibibigay sa atin. Kaya dapat wag tayong makalimot laging tumawag sa Kanya. Ako, ibinabahagi ko lang yung naranasan ko kasi pangalawang buhay ko na to, second life, gawa ng nung ako na 2016 na aksidente ako sa motor, nabunggo ako. 50-50, muntik nang mamatay, agaw buhay. 6 na araw na comatose. Tinakbo ako sa Sablayan District Hospital, hindi ako kinaya. Tinakbo ako ng Batangas, 3 araw lang ako sa Batangas Hospital, hindi ako kinaya. Tinakbo ako sa Philippine General Hospital sa Manila. Doon lang ako nakasurvive. Dahil sa Panginoon. Dahil mayroon pa siyang pinagkaluban pa ako ng buhay kasi may mission, mayroon pa akong dapat na tulungan, mayroon pa akong tungkulin. Ibig sabihin, mayroon pa akong dapat turuan, mga ganon. Ako nga, sir. Oo. Dito sa simenteryo. Oo. Yung isang kamay ko sa gabi, Oo. hinahaltak pa ganyan. Oo. Sinasampal ko. Gusto ko kuhain. Oo. Wag muna. Kasi sa simenteryo ako tagaw kasi ng mga bangkay. Oo. Tapos ito, nangyari ito sa putok ng ataog. Aroy. Nung napumutok, hindi agad ikaw Hindi. Nagpunta rin ako agad pero talagang hindi ma-detect dahil formalin daw. Aroy. Pero salamat, sir, Oo. sa tulong at tulong mo. Oh, walang anuman. Basta, Nagabayan ka ng Panginoon. oh yan. Ako'y laato tayo kung ano man yung pwedeng nating ibigay at kaya nating ibigay natin, no? Opo. Kasi tulong yan, lahat naman ng bagay dito sa lupa ay pansamantala lang. Hiram lang natin ang lahat ng ating, ano man ang mayroon tayo sa buhay. Karangyaan man, anuman, lahat yan ay mawawala pag tayo lumisan na. Kaya dapat, kung ano yung ating magagawa dito, gawin natin ng maayos, ng tama, ng mabuti. Para anuman ang paghatol, pag tayo hinatulan ng Panginoon, meron tayong nagawang tama at mabuti nung tayo nabubuhay dito sa lupa.
Ganun lang. Amen. Yan, amen. At lagi tayong makalimot na magpasalamat sa Panginoon at humiling ng gabay na tayo gabayan, patnubayan at syempre, kaya tayo humiling ng gabay para maging ligtas kahit ano man ang ating nararamdaman, no? Ano man ang ating karamdaman, andyan pa rin siya na nakatunghay sa atin. Alam mo, sir, gabi-gabi, Ah. bago ako matulog, Ayan, magdasal. Bago talaga matulog, bago ka matulog, laging magdasal. tapos pag ako kakain, Ah, at ko, Lord, salamat po sa mga pagpapala sa pagpapainan. ah. Pero ang pagpalain niyo muna po, yun ang bigay sa akin. Oh, yan. Hindi ako. Oh, isa rin 'yon, no? Ano man yung blessing na natatanggap mo ay kaloob niya dahil ginamit lang kaming instrumento para ikaw ay mabigyan. Ganun lang. Pero pag ako nauna, Ah, pag ikaw nakita ko ron, sasabihin ko, Lord, I love you. yan. Lagi naman mahal naman tayo ng Panginoon eh, no? Lahat tayo ay mahal ng Panginoon. Oo, Tayo lang ang gumagawa ng hindi maganda, ng hindi mabuti. Loko-loko kasi si Satan eh. Oh, 'di ba? Wag tayong madala sa tukso, 'di ba? Natutukso kaya gumagawa ng masama, 'di ba? Wag kahit anong tukso dapat ay labanan natin para hindi tayo makagawa ng masama. Yung katulad ng sabi mo kanina, mag-hold up ka, ay masama 'yon. Oh no! Oh, 'di ba? Nabanggit mo yung kanina. Pero ko lang. Oh, yun nga. Yung mga ganong bagay ay mga gawain na makakasama ay wag nating gawin. Kasalanan 'yon. Pero ko lang. Oh, yun nga, yun. Nawa ay ano ha? Binabawi ko. Yun. Nawa ay magsilbing aral sa iyo. Ano man ang iyong naranasan, ano man yung iyong katayuan ngayon sa buhay, ay pagsubok lahat yan ay pagsubok sa iyo para Opo, para maging matatag ka. No? Laban lang sa hamon ng buhay, laban lang. siya nga, no? Oo, ano man ang karamdaman natin, kung ano yung kailingan natin sa Panginoon, taos puso at taimtim tayong nagdarasal, nananalangin, ipagkakalob niya yun. Naniniwala ka doon? Amen. Yan. Laging walang imposible sa Panginoon. Lahat ay may himala. Tama? Oh, yung nararamdam mo na yan kapag ipinagkaloob ng Panginoon na gumaling ka, ang antimano gagaling ka. Basta manalig ka lang sa Kanya, naniniwala kang gagaling ka. Naniniwala ka ba? Amen. Yan, dapat maniwala kang gagaling ka sa iyong Alam mo ko ba, sir? yung Iba, yung ganito na naramdaman, hindi na makalakad. ayun na nga. Pero ako, May paniniwala pang makakalakad. Oh, yun. Positibo. Mag-isip ng maganda. Magpositibo dapat yung kaisipan na hindi to hadlang, no? Hindi to magiging hadlang. Ano man ang iyong katayuan, ano man yung naramdaman mo, hindi magiging hadlang 'yan. No? sabi ka paano lang talaga katawang pagsubok. Oo, mga pagsubok na minsan ay hindi natin nakakayanan sa bumibigay na tayo, natatalo na tayo sa pagsubok. Kaya nga ang ang aral, ang lesson ay lagi tayong manalangin, magdasal sa Panginoon para tayo ay gabayan. Manalig tayo. Manalig tayo sa Panginoon. Amen, no? Lagi nating hindi man tayo banal, 'di ba? Kasi sabi nila ang nagsisimba ay mga banal, no. At tayo ay anumang oras, anumang araw ay dapat oras-oras kung nais nating tumawag sa Panginoon, tumawag tayo. Oo, kahit sa puno. Yes, hindi kailangan pumunta sa simbahan para magdasal. Kahit saan ka pwede ka magdasal. Kahit sa siya. Yes. Ako nga, nagdasal ako. Sa loob ng kulambo. Oo, ano man ang sitwasyon mo, saan ka man naroroon, manalangin, no? At alam mong yung kung walang humpay wala kang humpay na pagtawag mo sa Kanya, ay talagang makakamtan mo ang kaligtasan. Pag lagi ka sa Kanya na tumatawag, syempre habang tumatawag, inaalam mo rin at sinusunod mo yung paggawa ng tama, pag mabuti, hindi yung nagdadasal ka nga pero mali naman yung ginagawa mo. Ay hindi rin ikaw makakaligtas. Palpak. Palpak din. Kapag nagdasal ka, dapat yung ipinapakita at nasa kalooban mo maganda, mabuti. Hindi yung dasal ka nga ng dasal, nagnanakaw ka naman. Hindi maganda yon. Mali pa rin yon. Dapat nasa positibo, nasa tamang landas ka, nasa tamang daan ka. Pero maniwala ka, sir, sa hindi. Yung isang matanda, dinapitan ako. It said, pagpasensya mo itong 50 pesos, ang iyak ko sa matanda.
Sabi ko, nanay, salamat po't lola. Huwag ka magpasalamat sa akin. Ang lumikha, Oh, ang pasalamatan. ang Oh. pasalamatan mo. Oh. Hindi ako, ginagamit ako para sa'yo. Yun, tama. Tama yun, instrumento lang ang tao. Dahil sa kahilingan mo sa Panginoon, ibinibigay niya ng unti-unti yung kahilingan mo. Ganon. Pero hindi ako nag-aadik. Oo, dapat talaga. Hindi, iniwanan ako ng asawa, kinuha ni kumpare. Oo. Hindi ako Ay, wala kang naging anak. Pero, Oo, ay pati anak mo hindi ka hindi ka inalagaan? Bakit? ay, natidiri nga dahil mabaho. Aroy. Mabaho yan. Ay kasi nga para hindi bumaho, linisin, no? Gamutin Dinilili ko, binababad ko pa nga ito sa ano eh. sa Yung dahon ng bayabas. langgasin mo ng bayabas, langgas 'yan. Pero ano talaga, Ganun lang. nag-automatic talaga pag kumirot. Oh. Hanggang Pag ganyan, lalo na ganyan, bawal ka sa malalansa. Bawal ka kumain ng malalansa. Eh, di ako nagkakain ng ano. Ang kinakain ko, santol, Mm. mangga. Ang mangga mataas din ang sugar. Mataas din 'yan. Kaya ang mangga wag din gaano sa mangga dahil kahit sabihin mong mangga 'yan, maano din ang sugar ng mangga. May sugar content din ang mangga. Matamis kasi 'yun eh. 'Di ba? Bubot naman yung kinakain ko. Ay, hilaw. Hello. Okay lang. Kala ko naman yung manggang hinog. Ganun lang ha. Mag-iingat pa rin at ganyan naman ang kalagayan ay patuloy pa rin laban lang ha. Fight to fight. Yes. Hamon ng buhay, laban. Pero ang sandigan ko, ang siyang lumika sa atin. Yan. Walang ibang makakapagligtas sa ating kundi ang Panginoong Jesus. Kristo. Si Jesu Kristo. Dahil yan ang tumubos sa Ating mga kasalanan. kasalanan. Yan ha. Nakakaawa naman ito. Okay po, sa mga may busilak pong kalooban na gustong tumulong, sa mga nanonood po ay pwede po kayo magbigay ng tulong sa mga nais po. Ayan po. Magandang gabi po. Ano nyo po siya? Ay, pinsan. Pangalawang dugo ko. Aro. Ako po yung nag-aalaga sa Nag-aalaga. Yun nga, nakwento niya ay ano daw, parang findings ng doktor ay puputuli na. Hindi pa, wala pang sinabing ganon. Ako yung parang ano po yun, parang ano dyan eh. Isa tayo gangrene. So, na-check up na ng doktor. Opo. Dahil yung pinsan nitong buo, doktor po dyan sa district. Oh. Dito, oo. Isang buo niya. Pinsang buo niya. Ay pwede naman siyang ilapit sa mga sa mga charity na pwede siyang tulungan. Mayroong mga ganon. Ay, ang nangyari nga po, tumakas siya ng umalis siya sa ospital na hindi pa matapos yung gumata. Aroy. Kaya naging ganyan ulit. Dati dalawa yung mga magandang pa. Buti nga ng isa. Kaso ito, delikado na ito. Aroy. Delikado na talaga. Makati yan eh. Ako pa lang nakakita. Makirot na, Makati pa. Maraming yan eh. Dapat pong maturukan siya ng anti-titan. Isa yun. Tapos yung pagkain niya, dapat makain siya. Kunti-kunti na lang. Oo. Kunti na lang tinapay. Tapos hindi makain. Tapos kahit tubig. Tapos hindi na makain. Tapos dumudin niya siya ng dugo. Aro dugo. Tapos nahirapan na rin siya. Dehydrated na po. Oo. Ay di sana hangga't maaari ay kung ganyan na yung naging sitwasyon, yung ilapit na talaga sa para Malapit nga po nung Oo. dito sa Oo. umalis naman siya. oo. Sabi ko, pumasok na. Kaya nga para yung makita yung talagang marami pang ititest sa kanya, ititest lahat yan. Kung anong magiging resulta, mabigyan ng solusyon, ng aksyon. Pick muna yung Oo. yung bandage. Tapos may balik siya sa district. Oo. May pinsan naman siyang buo.
ano agad. Ano naman natutulong talaga eh. Tinutulungan naman yung ganyan. Binibariyasan po ng ulo. Siguro na po, sa ano po, siguro yan sa kakulangan ng pagkain. Oo. Iba na yung pag-iisip. Oo. Ganun talaga, lalo na pag ganyang sitwasyon, dapat talaga unang-una masustansya yung kinakain kasi nga panlaban yung sustansya mo ng kinakain. Kaya kasi nagdami bawal. Oo. Kaya nga po, Saan? pag ano po. Saan? Ah, Tayo mauna ako lumakas. sige lang. Tapos, Hindi, itayo pag muna. sabayan ko siyang lalakad, Ah. yun yung dumidikit ako sa kanya. Oo. Sige na saan itayo mo ko kung nalalakad ako. Sige. Maglalakad ka pa. Sige, ano. Tawag ka. Sige, upo muna ako pag upo muna tayo. Hirap, patay ako eh. O, bitaw mo na ako. Sige po. Okay po. Ang Panginoon ang magpapalit sa iyo ng itim sa akin. I love you. I love you with the love of the Lord. Okay. Yan ha. Yan, laging wag makalimot, lagi magdasal, no? Gadasal din ito. Oh, yan, sige. Dahil ikaw ang nakilita ko na may puso. Ayan. Ganun lang. Inutusan ng Panginoon ko. Ayan, sige. Sige. Oh, mag-iingat. Oo. Yan, Roy. Tingnan ang dinadaanan, ha? Oh. Teacher po Sige, ha? Teacher po sir. Opo, teacher pa ako sa Kalita National High School. Dito po sa... Apo, dito sa Red Hills. Kasi yung kapatid ko din po, dating teacher 3 dyan. Oh. Kasi na almost 1 year pa. Opo. Bago lang na in. Hindi po, matagal na. Matagal na. Ano yun po, mabilis lang siya na regular. Opo. Tapos? Siyempre ang teacher ko lagi nakatayo, lagi nagsasalita din. Oho. Anong nangyari po, nag-resign siya. Oo. Tapos hindi siya nag-apply sa munisipyo. Oo. Yun, yung naging head siya ng isang Ano, pakiulit? isang department po. Oo. Yun, yun po. Di siyempre nakaupo na lang siya. Oo. Yun, sa di siyempre. Okay. computerized Okay, na. parang kilala ko ang Sir Senior high din siya eh. I think paperworks na lang. Si Sir, wait lang. Si Sir Winsam. Okay. Kuya, kapatid, pang ilan po siya? Bali, pangatlo po. Oo. Ay, yun, ang Sir Winsam kasi unang-una, ano siya eh, Friend niyo po. hindi naman, kumbaga, from Sablay, from ano ako nagturo ako sa college ng 6 na taon. Then I decided to transfer sa DepEd, na-assign ako sa Isla ng Lubang ng 4 na taon. And then ngayong this coming September 28, 4 years na ako dyan. Dito sa Red Hills, senior high teacher po ako. So, nung dumating ako, si Sir Winsam ang aming grade 12 coordinator. Then computer lab, sa computer shop, computer laboratory siya eh. Ganun. Kaya hindi ko rin alam yung buong kwento bakit siya nag-umalis. Hindi ko alam kasi Po yung sa totoo lang sir, yung naging kwento talaga ng opo. napapagod talaga siya nakatayo. Oo. Tapos may dalawa pa kayong pamangkin na Opo. nalagaan. Opo. Then, tapos siya nagluluto. Aha. Siya yung nagpapaharal. Oho. Tapos basta napaka-breadwinner rin yung pamangkin. Opo. Tapos kasi mga namin may Ay buti naman po nung nag-resign siya, nabigyan siya ng item diyan as in permanent or contractual lang. ano po. Permanent na agad. Okay, kasi permanent na siya, position. Okay lang. Kasi mas maganda yun kasi kahit permanent position, ayun ang magandang habulin kasi pag permanent position sa munisipyo, kahit magpalit ng mayor, hindi siya matatanggal. Mahirap lang pag contractual, pag bago ng mayor, bago rin ang tao. Ayun. Salamat din ako sa Panginoon. Oo. Yung breadwinner namin kapatid
kapatid, permanente. Oo. Kasi pangako din ni dating mayor yun, Oo. na talagang ipe-permanent siya. Oo. Tinalagay siya sa magandang posisyon. Oo. Bago siya kung manalo. Oo. At sa awa ng Panginoon, ano na siya, yung kumaga stable na siya diyan sa munisipyo. Oo. Ayun, kahit saan siya pumunta, ngayon po, hindi walay naman. Na bakit naman? Nagkanya-kanya na po kami ng buhay. Ako nga, nasira na rin yung buhay ko. Aroy. Nag-iwalay na rin yung asawa ko. Aroy. Hindi ko akong asawa. Bakit? Ewan ko ba? Nagdala ng bakit ang problema ay kumbaga ang lahat ng problema ay naglabasan na yung mga problema. Nagsabay-sabay nang dumating. Nung kasi, lagi kasi akong nasa malayo. Nasa Manila kasi yung trabaho. Oo. Doon ako, team leader ako ng pumping station ng bagong yung dam ng from Antipolo to Manila. Oo. Siguro ko, hindi ko alam kung nangyari. Tapos sinabi niya sa akin na meron siya. Tapos sinabi niya marami na nangyari. Yun, pati yung bahay at luti ko sana yung pagmamahalan ko sa anak ko. Oo. Sa unika iha namin. Wala. Zero na. Oo. Tapos ngayon, ang nangyari, naging palaboy ako. Pero kahit naging palaboy ako, tinutulungan ko itong pulugan. Oo. Ganun po. Namamaluwas ko dyan. Kung ano ginagawa ko. Nabigyan ko sa pagkain. Tapos lumamit din po ako sa MSWD. Sabi ko sa kanila, pwede niyo na. Oo. Oo daw. Oo. Kung hindi kaya dito aksyonan ng ating munisipyo, pwedeng inlabat sa probinsya yan. Maraming mga tulong lalo sa probinsya, ang daming tulong dyan. Sa provincial po. Oo, sa provincial. Kung hindi kayang aksyon na matugunan ng ating munisipyo, antimanod akyat ka sa provincial governor's office, marami yung mga tulong. Sa Sablayan. Oo, sa Sablayan, sa Mamburao, yan. Oo, Mamburao, diyan ka akyat ka diyan. Lalo na mga ano natin, ang ating health office, talagang may mga biyaya na tatanggap diyan, may mga kung anong mga pwedeng ibigay sa mga ganyan. Wala po nangako sila na kasi dito, kung walang mag-follow up ng husto dito, kumbaga sa atin, literal yun na walang magsiko-siko, hindi ka medyo kilala, hindi ka ma-actionan. Pero pag iakyat mo yan sa taas, talagang gagawa sila doon at gagawa ng action. Kasi dito hindi na-actionan sila. Sila nang gagawa ng action kapag nasa taas na. Ganun. Kung hindi kaya, ganun ang kadalasan dito sa ating lugar, hindi kaya. Pero pag nasa taas yan, maaaring masolusyon na yan. May sagot sila sa taas. Kasi nalalo ganyan ang kalagayan, naawa na sila. Ay, nakakaantig ng damdamin yung makita mo yung isang tao na ganun. Parang, oo, sabihin na nating wala ka sa sitwasyon niya, pero kung ititignan mo at ikaw yung nasa katayuan niya, hindi mo rin kaya yung ganung kanyang kalagayan Ito nga po, kahit na ganyan yan, pinagtsatsagaan. Oo. Hindi ko matiis talaga maiwanan. Kasi hindi naman aso yan. Oo. Tao pa rin yan. Kahit sabihin na nating nagkaroon na ng, kumbaga hindi na nagkasundo ang pamilya, ano man ang pagsubok na pinagdaanan ng pamilya, wag sanang hintayin na ano yung gusto na lang nilang makitang mamatay na ganun-ganun na lang. Dapat habang malakas pa yung tao, alagaan pa rin natin, ingatan, mahalin pa rin natin. Saluhin na nila sana. Oo. Kasi hindi lang naman sila may problema may problema din ako. Kailangan, tsaka yung sa buhay ko. Oo. Dapat makapag-umpisa na rin sana ako. Oo. Kaso hindi ko maiwan kasi po ako po talaga, ako po talaga tumutulong ako sa mga tao. Sa Manila nga po, pagka sumasahod ako, hinahanap ko yung matutanda dyan sa mga kaluluwa. Ganun lang. Ano lang kasi yan kailangan kung sa pagtulong kasi bukal sa loob natin yung pagtulong. Kapag mayroong, kaya sabi ng Panginoon, 'di ba? Kapag kumatok sa yung pintuan, pagbuksan mo.
Ay kung mayroon ka namang maibibigay, bakit di mo bigyan, 'di ba? Kung nagugutom, pakainin mo. Pag kailangan ng matutuluyan at mayroon naman, patuluyin mo. Ganun naman tayo, 'di ba? Yung mga aral na yun ay kailangang hindi naman kailangang ituro, pero alam mo naman ang tama, edi gawin mo para naman, sabi ko, lahat naman ng ginagawa mo, pagdating ng araw, may balik din yan sa'yo eh. Nag-iwan niya po ng cellphone sa bahay. Oo. Sabi ko, huwag na kayo magsimba. Sabi ko. Dahil iniwan niya ako, pinabayaan niya ako. Kung nandun yung alam niyo ba yung tunay na reliyon? Unang-una din yung pag-ibig sa kapwa. Ay ako, buo pa nila, pinabayaan nila. Hindi pinabayaan nila, tinakil na. Ngayon, naging kahit palabo yan. Parehas kami na malinis. Pero awa ng Diyos, gumagawa pa rin ng instrumento yung Panginoon na mga tao na makatulong sa amin. Oo. Ito paano ay ano? Makatulong sa amin. Mga president na lagi kami happy. Oo. Titis ko lang po sir. Pero sabi ko, alam ko isang araw. Tutulungan ko na. Oo. Ay, yan ay laging ano yan eh. Yun nga, lagi kong sinasabi, pagsubok yan, pagsubok sa buhay, na ano man ang pagsubok na ating nararanasan, lagi tayong manatiling matatag. Kahit na yun ay ang bigat-bigat na, hindi ko na kaya, kayanin pa rin kasi ano yun eh, sinusubok talaga yung ating katatagan. Matatag ba tayo sa mga pagsubok na dumarating, mga hamon sa buhay? So, sa simpleng pagsubok lang ay bumigay ka na, ay hindi mo kinaya, na sana ay para makayanan yun yung mga ganong klase ng pagsubok, lagi tayong magdasal, lagi tayong manalangin sa Panginoon, no? O yun, hanggat maaari, hindi lang araw-araw, hanggat maaari, minuto, oras-oras, lagi mo siyang kausap, parang ganon. Pag nagising ako, sabi ko, Magpasalamat lagi. Oo, sa buhay. alam ko naman na sinabi mo sa Biblia na hindi ka magbibigay sa amin ng problema na Hindi natin kaya. hindi namin kakaya. Oo, kaya yan. Pero pag minsan, daw nakukusuko na rin. Oo, ay, ganun talaga. Sabi ko nga sa sarili, sabi ko nga talaga, tinitingnan ko sa mata. Diyos ko, alam ko ba matatapos ito? Kasi nag-iisa lang sa buhay. Sana naman, ang lagi mo rin isama sa panalangin, magkasundo na kayo magkakapatid. Ganun na yung nangyari. Wag na magkagulo, wag na mag-away-away pa. Wala lang kumaway, ang kaso nga lang po. Tampuhan. Opo, parang tampo lang. Tapos, ano nangyari po kasi iniwan nila. Oo. Pero kung hindi pa nila ako iniwan, sana mangyayari yung sa buhay. Bakit? Yung kwento ng buhay mo, ano man yan ang naging pinagdaanan mo, lagi mong anumang klase ng anumang kwento yan, anumang dahilan, yung hiwalayan ninyo ay sana yung magkaroon kayo ng ng tamang closure. Ano man yung problema. Nakaka po sila sa akin kasi sabi nila akala nila masisira ako ng bait. Bakit? Ewan ko ba sa kanila? Di tapos kausap ko to si Temel ba sa MSWD. Oo. Kahit na hindi naman ako dahil inilaya ko lang po to sir. Oo. Sabi ko ipaparehab daw nila ako sa alcoholic rehabilitation. Bakit? Dahil po sa alcohol. Ngayon po ay sabi ko sige, willing naman po. Sabi ko. Tapos ang nangyari, iniwan nila ako. Hindi nila ako pinalitan. Kasi yun, nagwasak-wasak na yung buhay namin pareho. Siguro hindi naman sa panghihimasok, no? Naghiwalay kayo ng iyong asawa. Anong dahilan? Dahil kulang ka sa communication, di kayo nagkasundo? Anong nangyari? Parang naging ganun po. Oo. Sa communication tsaka dun sa lalaki. Yun. Naghanap na ng iba kasi kulang. Kumbaga time ang hinahanap sa'yo. Wala kang oras sa kanya. Siguro.
Tapos yung anak ko po, Oh. tinatago nila sa akin. Tapos yung dating closure namin ng anak ko, yung dating ano namin, tinuturo ko sa kanya, naging bago. Oh. Tapos nung umuwi ako doon sa bahay namin, iba na, ayaw niya lumapit sa akin. Oh. Ayaw niya, iba na talaga. Oh, yun. So, ano man yan, ano man ang pagsubok lagi, yun nga, lagi ko sinasabi, lahat yan ng problema natin ay may solusyon, no? Panginoon, lagi tayo mag-ano sa Panginoon. Ito, kuya, kunting ano lang yan, tulong. Ha? Sige po. Ayan ha, mag-iingat palagi ha. Ayun lang. Ano pong pangalan niyo? Ayan, saan? Okay, ito tunay ko pangalan. Sa, ano po yan? Danta, Yana. Dantayana, Dantayana, Nobilito, Encinas, Dantayana. Ang aking pamilya, ang angkan ko ay Iriron. Pero kami ay sa kabilang ilog ng Sitio Cainarasyoan, Barangay Malpalon. Yung area namin kung tawagin ay Progrinan. sa Progrinan, sa kabilang ilog ng Sitio Cainarasyoan, Barangay Malpalon. Sakop na siya ng Barangay Malpalon kasi nung sinukat siya ng taga DNR, pasok na yung Progrinan sa Malpalon, hindi na siya sakop ng Iriron. Noong kami mga bata, ang paniniwala namin sa lugar namin, sakop siya ng Iriron. teacher to po. Oo, senior high. Sa school. Oo, sa high school. Kilala niyo po si ano daw? Si yung mga gaka. Gaka sa high school, sa Iriron. Malpalon po. Ay, hindi. Hindi malayo kami sa Malparon proper. Dito pa kami, kung tawagin ay Sitio Cainarasyoan. Medyo kabilang ilog pa kami ng Sitio Cainarasyoan. Sa kapila. Oo, kabilang ilog pa kami. Ang likod namin ay Ambusite na. Ay, sa may ambusay po. Mm. Ay, malayo na po yun. Malayo na. Para pagbalik ko ay maalala ko rin kayo. Puntahan ko rin kayo. Ayun. Dantayana. Nobilito. Doon lahat kami magkakapatid nandoon. Ay, di ba mas maganda po siguro pagka halimbawa hindi punta na lang po Sa school. School. Oh, kapag may time pwede naman. At unang-una ay ako sa akin, malugod ko rin ikaw tinatanggap kasi unang-una malapit din ako kay Sir Winsam eh. Kumaga, yung kalooban ko hindi lang kami naging ni Sir Winsam, yung naging magkaibigan kasi that time head namin siya, kumbaga siya yung pinaka coordinator namin, then busy din kami kaya wala kaming time para mag-bonding, no? Pero personally, hindi ko man si Sir Winsam nakabonding as a teacher, magkasama, ay unang-una ako sa kanya, kumbaga magaan ang kalooban ko sa kanya, no? Magaan ang loob ko kay Sir Winsam. Bait po yun? Oh, yun na nga. Tahimik sa aking based on my observation, tahimik ng sir. Kaya sabi ko, hindi ko akalain na bakit si sir magre-resign sa senior high. Kasi marami nangarap ng item na yun. Ay teacher 3 siya eh. Bago yung iba nangangarap ng item pero sa bagay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Kaya sabi ko ay basta ano po sir, yung dahilan niya ang sinabi niya sa amin, pagod na akong tumayo at magsalita sa mga bata. Pero lahat ng estudyante niya hindi niya pinapawi hangga't hindi natututo. Masipag ang sir. Alam ko naman 'yon. Yun po kasi. Oo. Dahil po yan talaga, 'di ba? Alam niyo naman po. Lahat ng mga niyan pag mag-take ng exam yan, one take lang. Oo. Pasado lahat. Huwag ka mga civil service. Tayo na si Otol. Oo. Yung talino niya po, yun po yung ibinabalik niya naman sa mga bata. Kaya tuwan-tuwa din yung mga magulang. Saan pa kayo? Sige po, dyan na po ako uwi sa Red Hills. Sa Red Hills Okay po. Opo, dyan na. School po. Hindi, ano mismo, kung tawagin ay Tumpok, Sitio Tumpok sa Red Hills, yung malapit niya sa may Dyan na ako nakabili ng bahay, ng lote. But then kapag nakaipon-ipon na papagawang yung bahay na yun, hindi pa siya totally maayos. Then pag may pera na talaga, ipapagawa ko na rin, papaayos ko na. Pero ngayon po talaga sa Iriron pa rin. Hindi, actually ngayon diyan ako nagtatrabaho, diyan ako nag-stay. Then pag weekend lang ako umuwi sa amin. Sa Sitio Cainarasyoan, pag walang pasok kasi almost 20 to
20 to 25 minutes, depende sa bilis pa ng takbo. At tawid ilog pa yung dinadaanan ko. At kapag bahang hilog, mahihirapan ako, iikot pa ako ng ambusite. Oo, parang dyan sa Barayong, yung takbo ko, ang layo pa. Kaya Malayo din po. malayo din. Then ang ano doon ay maputik, hindi naman sa pag ano, dahil nung ako ay nag-aaral, nasa putikan na lagi ang paa ko eh. Mula ako ay elementary hanggang sa, kumbaga sa hirap ng buhay, nagsumikap din ako na makapagtapos at ayoko nang maranasan yung karanasan na nangyari sa akin nung ako ay bata pa. Mahirap lang din kami, kung tutusin talagang mahirap lang din dahil wala kaming magkakapatid, sa 8 ako yung nakatapos ng pag-aaral. Isa ka lang po. Ako lang. Dahil nagsumikap ako. Hindi naman ako nakakatapos ng pag-aaral kung walang tumulong sa akin. Pinag-aral ako ng principal namin ng high school. Kung kilala mo ang Sir Samuel Padilla, principal ng Iriron National High School. Yan ang tumulong sa akin, kumukup sa akin, ako'y pag-aralin. When I was in 4th year, I graduated sa Lutatoyan. Pinasok niya akong scholar sa PGO. Then 4 na taon akong scholar sa kolehiyo. Kaya ako nakatapos ng college. PGO po na. PGO, Provincial Government Scholar ako talaga. Nung panahon pa ni Governor Sato pa. Yun. 4 na taon akong scholar, kaya ako nakapagtapos din. Every vacation, lagi ako nasa resort. Yan, dyan sa kanyang resort na Sir Sam's Place Beach Resort. Yun, katulong ako ng sir. Then ako yung nagpapasalamat, sana nga kung hindi siya agad na pumanaw, ay maaring nasa Iriron National High sa ako nagtuturo. So hindi pinalad, gawa ng maaga siyang nawala. Maaga siyang nawala. Oo, kaya hindi din ako doon Kasi katropa ka rin yun. Diyan din pa ako nag-graduate. Sa? Oo. Anong year? 2001. 2001. Ng high school. 2001 ka nag-graduate ng high school. 2001. Yan, sila Sir Picasso. Okay. Basta lahat ng teacher. Oo. Lahat ng teacher yan. Yun nga, sabi ko nga, nangyayari din ako sa sarili ko. Bakit ayaw nilang maniwala sa akin? Yun lang yung sa akin. Ay parating sa akin. Kaya maraming salamat sa tulong mo. Okay, walang anuman ha. Basta lagi lang, kung mayroong kayang itulong at magbibigay tayo. Kasi nung panahon ako'y naikwento ko rin sa kanya na ako'y na-aksidente 2016, no, sa Sablayan. Nabunggo ako doon. So, dahil critical ang aking kondisyon, dahil 50-50 ako nung time na yon, tinakbo ako sa Sablayan Hospital, hindi ako kinaya. Tinakbo agad ako sa Batangas. 3 araw lang ako sa Batangas, sabi ng aking mga kapatid. Hindi rin ako kinaya sa Batangas. Tinakbo ako sa Manila, sa Philippine General Hospital. Doon ako nakasurvive. Talagang sa PGH ako nakasurvive kasi maraming doktor na tumitingin. Ang findings ng doktor ay kaya ako comatose kasi namuo yung utak sa aking brain, sa utak ko, yung namuong dugo. Then ang findings ay kailangang operahan. Parang naging yung tawag doon? Blood clot? Yes, blood clot. Nag-comatose ako, nagkaroon ako ng talagang asin, para akong nagka-amnesia dahil hindi ko kilala ang mga kamag-anak, mga pinsan. Buti totally ganito, hindi parang nagbago din ang aking ugali kasi hindi naman dati ako madaldal pero ngayon naging madaldal na ako. Siguro dahil doon sa mga nangyari na yon, parang may dahilan din siguro kung bakit nangyari. Sa gamot po. Ako sa gamot, sa daming gamot na tinurok sa akin. Ako rin po, ganun din po yung, ako nga lumabas ako ng district, hindi ko alam yung kaalaga ko dito. Oo. Sumuka ako ng dugo dahil sa gutom at puyat. Dalawang subo lumabas ako ng pinipituhan daw ako, hindi ko alam. Nakarating ako dito, talagang lutang na lutang ako, tapos hindi ko alam. May kadaming dextrose na parang napiktuhan pa nga yung ko yun. Itong isa, malaki ito, liit. Parang napiktuhan pa yan. Okay, ganun lang po. Okay, dan sana next time magkita ulit tayo ha. Yes, sir. Okay. Nobilito Dantayana. Okay, you can call me Sir Nobs na lang. Sir Nobs. Diyan po sa Reed Hills. Meron din doon, Ma'am Novi naman. Nobs din siya, pero Ma'am Novi Rapisura. Ako na si Ma'am Novi Rapisura. Nobs din sa tawag sa kanya. Ay ako Sir Nobilito, kaya ang akin tawag sa akin Nobs talaga, Sir Nobs.
sana po kayo sa itsura ko. dahil Walang problema, walang ano hindi yun. na po ako makapag Walang ano yan, walang problema sa... Hating yung- Oo. Ano natin, alam ko naman ang sitwasyon, hindi tayo para tumingin sa physical na anyo ng tao. Alam ko may problema, pinagdaanan ko din yan dahil nung panahon na depressed ako, talagang iba-iba yung aking mga... Iba naging katayuan ko rin sa buhay, depressed din ako ng time na yun. Kaya ako na-aksidente dahil depressed ako sa buhay. Ang family namin nagkagulo din, ulilang lubos na kami, mga kapatid ko. Iba na yung aming naging takbo ng pamilya namin, gawa ng yung mga kapatid ko nagkakagulo na kami sa aming sa personal naming mga sa buhay. And then sawa ng Panginoon sa tulong din. Ngayon unti-unti na kaming nagiging maayos ang naging maayos na yung aming relasyon dahil marunong na silang makinig. Ako kasi bilang kapatid nila na nakapag-aral ay parang hindi nila ako pinakikinggan nung panahon na yon. Ngayon na syempre hindi ko para hindi para itaas yung sarili kundi ang akin lang kung ano yung tama, yun ang gawin natin. Yun ang sundin natin. Kasi hindi ibig sabihin na matanda sila sa akin dahil ako'y nakatapos, hindi sila susunod. Kahit na matanda kayo, kung ano yung tama na dapat gawin, yun ang gawin natin. Sa awa ng Panginoon ay unti-unti ko naming nadarama na ngayon nagiging maayos ang aming ugnayan. No? Hindi katulad dati na walang pakailaman. Ngayon ay nagiging maayos na. Kaya sabi ko, walang imposible lahat sa Panginoon. Oo, laging tayo magdasal na maging buo ulit ang pamilya. Kahit na kami wala ng mga magulang, patay na, uli lang lubos na sa mga magulang, inihikayat ko pa rin na ipadama sa kanila yung pagmamahal na wala kaming magulang, magkasundo pa rin kami. At kung ano man yung tulong na pwede namin itulong sa isa't isa, magtulungan. Kasi kami ay magkakapatid, bago hindi nagtutulungan, ay ang masakit pa pag ang nangyayari ay may kapatid kayong teacher, anong ginagawa, anong tulong. So ako yung napoponteryahan na bakit wala ako na itutulong sa aking mga kapatid. No, yun po, lagi ko rin sinasabi na hangga't may tutulong ako, tutulong din ako. Pero wag niyo namang lahat iasa sa akin kasi may personal din akong pangangailangan. Unang-una yon bilang nagtuturo dahil kailangan ko rin sa mga gamit, kung ano man ang pwede kong bilhin. Siyempre, para sa sarili. O, para rin sa sarili ko. Wala nang Oo, wala ring matira. Hindi naman pwede yun. paano yung pagod? Oo, kailangan ko rin yung pagod ko. Katulad niyan, gabi na ako na umuwi kasi nga may mga inayos pa ako sa school. Kasi ganoon, before ako umuwi, gumagawa pa ako ng lesson plan para kinabukasan, wala na, tapos na. Hindi na yung baguhin ko sa bahay. Madalas kasi pag inuwi ko yung trabaho sa bahay at ninaantok na ako, hindi ko rin siya natatapos. Kaya yung ginagawa ko, kahit nagabihin ako sa school, basta bago ako umuwi, tapos ko na para kinabukasan pagpasok, wala na akong gagawin. Iba na yung gagawin ko. Saan po yun, sir? Sa laptop mo? Oo, sa laptop. Yan, ganun. Kaya then mamaya bago ako matulog, ready na naman magpe-prepare naman ng lesson para bukas. Kaya sabi ko, walang katapusan yung trabaho namin. Hindi guro ka na pag nasa bahay ka tapos na, hindi. Iisipin ko paano yung lesson, paano ito ipapaliwanag. Gabagawa teacher na kami, pinag-aralan din namin yung mga lesson na bago namin ipaliwanag. Hindi yung teacher ka na, alam mo na yun, hindi. May mga strategy kami para maunawaan ng bata. Yun, gagamit kami ng mga strategy na nila para sila ay makausunod, para nila maintindihan yung aming itinuturo. Kaya sabi nila, ay, ang dali-dali na magturo. Ay, sa inyo madali. Andali. Kami ay nahihirapan lalo kung paano pasunurin yung bata, paano makinig. Yung kapatid ko nga, nandun sa inyo. Oo. Actually si Sir napaka mahusay. Yun nga bigla rin akong husay ng